Good evening guys. 3 nights sunod-sunod na yung panaginip ko about related to lahat kay God. Yung first dream ko is yung moon natin. Malaki yung pagkabilog niya nung time na yun. Tapos kitang-kita ko. Tapos parang naging dalawa siya. Tapos nakikita din lahat ng mga tao. Tapos medyo dumilim ganun. And then napunta ako sa isang lugar, yung dati kong kapitbahay sa Agdangan, Quezon. Dun sa lugar na yon, parang nagka-cast out ako ng mga evil spirits. Alam mo yun, parang nagtataboy ako ng mga masasamang spirito, ganyan. With the help of Jesus Christ. Tinuturuan ako ni Jesus Christ na habang nagtataboy ako ng masasamang spirito, kasama ko ang Panginoong Jesus. Parang ginagabayan niya ako at binibigyan niya ako ng lakas, ng loob para magawa ko yun. Nabanggit niya sa akin na kailangan may authority using His name. While speaking His name, dapat pag ikaw ay magtataboy ng masamang spirito, hindi ka mahina yung loob. Yun yung itinuturo sa akin ng Panginoong Jesus. So, dahil nga kasama ko ang Panginoong Jesus, hindi nila nakikita pero ako alam ko na kasama ko ang Panginoong Jesus nung nagtataboy ako ng masamang spirito dun sa bahay na yun. Kasi ang dami talaga ng masamang spirito. Pagkatapos nun, nawala na yung masasamang spirito. Halo-halo, hindi ko maipaliwanag, may mga boses na basta. And then one time, ako na lang, nagtagumpay naman ako palayasin yung mga masasamang spirito sa bahay na yun. Tapos nung pahuli na dun sa panaginip ko, nasa labas lahat yung mga tao. Merong isang lalaki na sinaniban siya ng masamang spirito. Nagising na ako dahil natakot na din ako. Parang di ko na magawang magpalayas ng masamang spirito. And then nung pagising kong ganyan, bago ko imulat yung mata ko, may narinig ako na sinabi ni God. Through my voice, may sinabi si God sa pamamagitan ng boses ko. Ang sabi ng Panginoon, make sure your faith is true. Siguraduhin ninyo na ang inyong pananampalataya ay totoo. Yun yung una kong panaginip. Sumunod ko ng panaginip ng isang araw is tungkol naman sa nasa dagat kami, nakasakay kami sa bangka. Tapos, biglang dumilim yung ulap, makapal yung ulap, sobrang dilim. Binidyo ko siya, na video ko naman sa panaginip ko. And then, nung papalapit na kami dun sa dati naming tirahan dati sa isla, nagulat kaming lahat kasi nakita namin na may magagandang liwanag mula sa ulap, mga light rays. Sobrang majestic siya, hindi siya ordinary na light ray lang hindi siya basta ordinaryong liwanag lang Sobrang majestic niya na parang rainbow halos yung mga color ng light rays. Tapos sa banda pa doon, sa may seashore, sa tabing dagat, may malaking liwanag na halos parang araw siya pero hindi naman araw. Sobrang liwanag lang. Bali 3 sila. Yung isa is malaki, tapos yung dalawa is pantay lang. Tapos parang sinasabi sa akin na nandun ang presensya ng Diyos. Yung 3 yun is nagre-represent sa God the Father, God the Son, at saka ang Holy Spirit. Yung pinakamalaki is yun, ang Diyos Ama yun. Gusto ko siyang i-video kasi sobrang majestic Ang ganda nung itsura. Tapos talagang ramdam ko ang kapangyarihan ng Diyos nung time na yun. Yung presensya niya. Tapos nung i-video ko na, doon nagising na ako. And yung kagabi lang na panaginip ko naman is, hindi ko alam kung saan bansa yun pero alam mo yun yung itsura ng buwan ulit. Binibidyo ng mga tao tsaka nakita ko rin. Nagiging kulay red yung kanyang liwanag. Ang daming nag-uusap-uusap. Nakakatuwa lang kasi tungkol lahat sa tungkol to lahat sa may kinalaman lahat kay God. Kaya parang nagising ako dahil alam ko na nakasaad siya sa Bible. Sa end times is ganun yung mangyayari. Ang sobrang ng attention ko dun is yung message na make sure your faith is true. Sinabi nga din sa Bible na may mga tao na sinasabi nila na nananampalataya sila pero sa pamamagitan lang ng bibig nila, yung puso nila ay malayo sa Diyos. Sabi ng Panginoon, you love me with your mouth but your heart is far from me. Sino si Jesus para sa inyong buhay? Yan yung itanong ninyo sa sarili nyo. Sino si Jesus sa inyong buhay? Kasi hindi nyo kailangang mag-comment ng answer nyo dito or something. Tanungin nyo yung sarili nyo, sino para sa inyo si Jesus? Dapat i-convince nyo yung sarili nyo na ang Panginoong Jesus ang inyong tagapagligtas at ang inyong Panginoon. Wala nang iba. Ang inyong faith ay dapat ay kay Jesus Christ lang. Walang iba. Magpipray po kayo directly kay Jesus Christ. Hindi nyo na po pwedeng
Hindi nyo na kailangang padaanin kung kani-kaninong tao or kung sino-sinong pangalan. Sa pangalan lang po ng Panginoong Jesus kayo magdadasal. Directly, makipag-usap kayo kay God. Sa puso nyo, alamin ninyong mabuti kung ano ba talaga at sino ba talaga ang Panginoong Jesus para sa inyong buhay.